Alam mo ba na may mga salita na parang may kakaibang epekto sa babae? Yung tipong pagkasabi mo pa lang, bigla siyang mapapatingin. Bigla siyang magkaka-interes. At bago pa niya mapansin, naiisip ka na niya paulit-ulit. Parang simpleng linya lang pero may dating, may tama. Hindi ito yung mga gasgas na ang ganda mo o miss, cellphone mo nalaglag. Hindi tayo nandito para mang-pick up. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga salitang hindi mo kailangang isigaw para maramdaman. Ito yung mga linya na kapag sinabi mo sa tamang oras at tamang paraan, kayang buksan ang loob ng babae. Kaya niyang bumuo ng tiwala. At minsan, kaya rin niyang mag-iwan ng marka na hindi niya basta makakalimutan. At ang maganda dito, hindi mo kailangang maging super smooth. Hindi mo rin kailangang gumastos o magkunwaring ibang tao. Ang kailangan mo lang yung tamang salita, tamang energy, at yung totoong ikaw na may presence. Sa video na to, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na simpleng parirala na kapag ginamit mo ng maayos, pwedeng maging tulay para makabuo ka ng malalim na koneksyon sa isang babae. Pero tandaan mo ha, hindi lang kung ano ang sinabi ang mahalaga, kundi paano mo ito sinabi. So kung ready ka na, simulan na natin. Minsan, isang simpleng linya lang ang kailangan para mapatigil ang isang babae at mapaisip, iba ka talaga. Gusto ko yan. Oo, ganun lang kasimple. Pero, wag kang palinlang dahil sa likod ng linyang yan, may malakas na psychological effect. Hindi to katulad ng mga gasgas na, ang ganda mo, o ang sexy mo. Alam mo kung bakit. Kasi, yung mga linyang yan, naririnig na niya halos araw-araw, mula sa random chat, comment section, o kung saan-saan. Walang epekto. Pero kapag sinabi mo na, iba ka talaga, ang pinaparamdam mo sa kanya ay may napansin kang kakaiba, hindi obvious, hindi panlabas. Wala kang binanggit na specific, at doon nagsisimula ang magic, curiosity. Mapapaisip siya, ano kayang nakita niya sa akin? Bakit niya nasabi yon? At habang iniisip ka niya, mas lalo kang nagiging memorable. Kasi ang totoo, karamihan sa lalaki puro surface level ang tingin. Ganda, forma, Instagram worthy. Pero kung ikaw, nakakita ng lalim kahit hindi mo pa sinasabi kung ano yun, nagsisimula na siyang makaramdam ng koneksyon. Paano mo ito sasabihin? Simple lang. Sabihin mo nang hindi pa bibo. Huwag scripted. Huwag pa bebe. Tumingin ka lang diretso sa mata niya, ngitian mo ng kaunti, tapos bitawan mo. Iba ka talaga. Gusto ko yan. Yun lang. No drama. No follow-up explanation. Hayaan mong siya ang mapaisip. Kailan ito gamitin? Kunwari, nagkukwento siya tungkol sa bagay na mahal niya. Painting, volunteering, learning a language, kahit ano. Kapag naramdaman mong passionate siya, dun mo isingit. Alam mo, iba ka talaga. Gusto ko yan. Boom. Pasok na agad sa puso. Bonus tip? Gusto mong palalimin pa? Sundan mo ng tanong. Paano mo nakuha yung attitude mo? Hindi lang lalalim ang usapan niyo, mas makikilala ka rin niya bilang lalaking marunong makinig at maka-appreciate. At tandaan, hindi mo kailangang ipaliwanag lahat. Minsan, mas malakas ang epekto ng mga bagay na hindi agad sinasabi. Kapag tinanong ka ng isang babae, anong klase ng babae ang gusto mo? Huwag kang tumalon sa checklist. Huwag mo ring sabihin yung generic na, yung mabait, maganda, family-oriented. Lahat na lang ganun ang sagot. Gusto mong mag-iwan ng impact? Ito ang sabihin mo. Gusto ko ng babae na alam ang gusto niya. Boom. Hindi siya compliment. Hindi rin bola. Isa siyang statement na may standard. Kasi ang gusto mong iparating ay, hindi ikaw yung lalaki na nagpapapansin para piliin, ikaw yung lalaking may sariling panlasa. At para makuha ang atensyon mo, kailangan may lalim din siya. Sa isang linya pa lang, ipinamumukha mong hindi ka desperate, na may clarity ka, may confidence, at higit sa lahat may paninindigan ka. At yan ang hindi madalas marinig ng babae. Bakit gumagana to? Karamihan kasi ng lalaki, pagkausap ang babae, laging nagpapasikat. Laging yes man.
laging nagbibigay ng approval. Pero kapag ikaw yung naglagay ng standard, bigla siyang mapapaisip. Pasado ba ako sa kanya? Alam ko ba talaga ang gusto ko? At habang iniisip niya, yon, unti-unti ka nang nagiging challenge sa utak niya. Hindi ka madaling basahin. At dahil doon, mas lalo siyang naeengganyo. Delivery tips. Sabihin mo lang ito na parang normal mong paniniwala, hindi parang linya sa teleserye. Ako? Gusto ko ng babae na alam ang gusto niya. Walang yabang, walang pilit. Just direct and grounded. Tapos, manahimik ka lang saglit. Hayaan mo siyang mag-react. Doon nangyayari ang spark. Gusto mong maglagay ng konting intrigue? Kapag ngumiti siya o nagtanong, sundutin mo ng, mukhang rare ka. Tingnan natin. Boom. Hindi lang siya kinilig, na-challenge pa siya. At tandaan, ang mga lalaking may standard, mas hinahangaan kaysa sinusuyo. May mga sandali sa isang usapan na hindi mo kailangang magpatawa, hindi mo kailangang mangbola, hindi mo rin kailangang magpabibo. Minsan, ang pinakamalakas na koneksyon ay nabubuo sa isang simpleng linyang totoo. Yan ang pinakagusto ko sa'yo. Hindi ito basta-bastang puri. Hindi ito tulad ng ang ganda mo o cute ka na pwedeng sabihin kahit kanino. Kapag sinabi mo, yan ang pinakagusto ko sa'yo, ibig sabihin may napansin kang isang bagay, isang aspeto ng pagkatao niya na totoo, malalim, at minsan, siya mismo hindi niya napapansin. At doon siya matatamaan. Doon niya mararamdaman. Shit, nakikita ako nitong lalaking to. Paano mo gagamitin to? Timing is everything. Gamitin mo ito, hindi habang nagbibiruan lang, kundi sa mga tahimik pero makabuluhang bahagi ng usapan. Halimbawa, nagkukwento siya tungkol sa childhood niya, o kung paano siya lumaban sa mga challenges sa buhay, o kapag na-share niya kung anong pangarap niya, kahit nakakahiya. Doon mo ipasok dahan-dahan, walang arte, walang drama. Alam mo, yan ang pinakagusto ko sa'yo. Yung paraan ng pagkukwento mo, buo. Ramdam kong totoo ka. Ang lakas ng tama niyan, lalo na kung hindi niya in-expect na may taong makakapansin. Delivery tips. Sabihin mo ito ng relaxed. Parang sinasabi mo lang habang nakaupo kayong dalawa, tahimik ang paligid. May konting warm smile, steady eye contact. Pero hindi ka nagsisermon. Hindi mo rin siya winowo. Sinasabi mo lang ang totoo at ramdam niya yon. Bonus tip. Pag nakita mong ngumiti siya o tumahimik saglit, huwag mong burahin yung moment. Huwag mong piliting i-joke. Huwag mong palitan agad ng ibang topic. Hayaan mong mag-sink in. Doon lalalim ang impact mo. At sa puso ng babae, ang mga moment na yun ang hindi basta-basta nakakalimutan. Alam mo kung anong linya ang tahimik pero nakakagulo ng isip ng babae? Feeling ko, hindi ka pa ready para sa akin. Boom. Hindi ito power trip. Hindi rin ito pang mamaliit. Ito ay isang malupit na psychological switch kasi sa iisang linya lang, bigla mong na-flip ang script. Ikaw na ngayon ang challenge. At siya na ang mapapaisip kung kaya ka ba talaga niya. Psychological triggers in action. Unang tama, fear of loss. Kapag may isang bagay na tila hindi pa niya kayang hawakan, mas gusto niyang makuha ito. Pangalawa, scarcity effect. Yung mga bihira, mas pinapahalagahan. At sa linyang to pinaparamdam mong hindi ka basta-basta. Paano mo ito gamitin? Simple lang. Huwag dead serious. Huwag rin OA. Playful lang ang tono. Parang nagbibiro pero may konting totoo. Halimbawa, naglolokohan kayo. Sinabi niya, madali akong pakisamahan. Wala pa yatang lalaking hindi ako nagustuhan. Dun mo biglang iba to. May konting smirk sa mukha. Feeling ko hindi ka pa ready para sa akin. Tapos, tumahimik ka. Tingin lang sa kanya. Let the tension simmer. Makikita mo, biglang tatahimik din siya. Mapapaisip. Magkakaroon ng shift sa energy. Bonus tip. The mystery move. Pag tinanong ka, bakit mo nasabi yan? Huwag kang magpaliwanag agad. Sagutin mo ng, secret, baka someday malaman mo. Sabay kindat o ngiti.
Ang lalim ng tama niyan. Kasi binuksan mo ang curiosity loop. At hanggat hindi niya nare-resolba yon, maglalaro ka sa isip niya. Final reminder. Ang charm ng linyang to ay hindi sa bigat, kundi sa light tension na binubuo nito. Parang sinasabi mong, maganda ka, oo. Pero hindi ibig sabihin nun, ako agad ang makukuha mo. At sa mundo ng attraction, ang lalaking may standard ay laging mas kaakit-akit. Minsan, sa gitna ng tawanan, asaran, at kulitan, may isang linya na biglang nagbabago ng tono ng usapan. Hindi dramatic, hindi romantic, pero may tama. At ito yon. Hindi ko sure kung kaya mo akong i-handle. Boom. Isang linya lang biglang ikaw na ang nagiging tanong sa isip niya. Hindi mo siya sinuyo. Hindi mo siya sinabihang maganda siya. Pero pinaisip mo siya kung kaya ka ba niya. Bakit malakas to? Kasi karamihan sa lalaki, gustong-gustong mapatunayan na kaya nila ang babae. Laging effort, laging trying hard. Pero sa isang iglap, binaliktad mo ang script. Ikaw na ngayon ang prize. Ikaw ang misteryong gusto niyang i-decode. May halo itong playful confidence, yung tipong hindi ka nagseseryoso, pero may totoo sa likod ng biro. Kailan mo ito gagamitin? Kapag nagtutuksuhan kayo. Halimbawa, sinabi niya, makulit ako minsan ha, baka ikaw yung hindi kayanin. Doon mo biglang pasok. Actually, hindi ko rin sure kung kaya mo akong i-handle. Sabay tingin. Smirk. Tahimik. Hindi mo kailangan tumawa. Hindi mo kailangan mag-explain. Hayaan mo siyang tumawa, mag-react, o mapaisip. Delivery tips, gamitin ang teasing tone. Hindi mayabang, hindi barumbado. Parang kalmado lang, pero confident. Kahit nakangiti ka, dapat maramdaman niyang seryoso ang vibe mo bilang lalaki. Bonus tip, the soft tease. Gusto mong i-level up pa? Sundan mo ng, pero baka ikaw na nga. Simple lang, walang pressure, pero may tinanim kang hint ng pag-asa. At sa isip ng babae, yan ang masarap balik-balikan. Sa isang linyang parang biro lang, na iparamdam mong hindi ka madali, pero baka worth it ka. Minsan sa gitna ng biruan, may mga linyang parang biro lang. Pero kapag tama ang bitaw, biglang tumitimo. Ito ang isa sa mga yon. Hindi ako ganun kadali. At oo, ito ang ultimate power move. Bakit? Kasi karamihan sa lalaki, pag may gusto silang babae, lahat na lang ibinibigay, laging available, laging oo. Pero ang babaeng may value, mas naa-attract sa lalaking hindi basta-basta nagpapakain sa energy niya. Bakit ito malakas? Dahil sa iisang linya lang, ipinapakita mong may standards ka. Na kahit gusto mo siya, hindi ibig sabihin ay ibibigay mo agad ang sarili mo. At sa totoo lang, yan ang lalong nagpapaintriga sa babae. Yung lalaking hindi madaling makuha, pero ramdam mong may lalim. Kailan ito gamitin? Kapag nagtutuksuhan kayo tungkol sa ligawan, o kung bigla niyang sinabi, sige na nga, ligawan mo na ako, sabay tawa. Ito ang perfect moment. Tumingin ka lang sa kanya tapos sabihing, hindi ako ganun kadali. Sabay smirk, pause. Hayaan mong siya ang matahimik. Doon magsisimula ang tension. Delivery tips, playful pero may konting katotohanan. Huwag dead serious. Gawin mong parang asar na sweet. Parang sinasabi mong, hindi kita minamaliit, pero hindi mo rin ako makukuha agad-agad. Doon nabubuo ang subtle seduction. Bonus mystery line, kapag tinanong niya, ganon. So ano bang kailangan para makuha ka? Huwag mong sagutin diretso. Bitawan mo lang ito. Secret. Baka isang araw malaman mo. Sabay ngiti, sabay iwas ng tingin. Ang bigat ng bitin, pero ang sarap sa pakiramdam. At sa huling linyang yan, ikaw na ang naging tanong sa utak niya. Hindi ka lang naging interesting, naging unforgettable ka. So ngayon, alam mo na yung 6 na parira lang kayang bumuo ng koneksyon sa puso ng babae. Pero ito ang pinaka-importanting gusto kong iwan sa'yo. Hindi lang kung ano ang sinabi mo, kundi paano mo ito sinabi. Kasi pwedeng pareho kayo ng sinasabi ng ibang lalaki.
Pero kapag ang delivery mo ay may presence, timing, at sincerity, ibang-iba ang dating mo. Hindi ito tungkol sa pagiging smooth. Hindi ito tungkol sa pagiging bolero. At lalong hindi ito tungkol sa pagme-memorize ng linya. Ang tunay na lakas ay nasa paraan ng pagkatao mo habang binibitawan mo ang mga salitang yon. Kaya ito ang advice ko sa'yo. Maging confident pero hindi mayabang. Maging playful pero may respeto. At higit sa lahat, maging totoo. Hindi mo kailangang magkunwaring ibang tao. Hindi mo kailangang gumanap. Maging ikaw, pero yung best version mo. Yung lalaking marunong magpatawa, pero may lalim. Yung hindi nagmamadali, pero ramdam mong may paninindigan. Final thought. Kahit gaano kaganda ang linya, kung pilit o scripted ang dating mo, mararamdaman pa rin nila. Kaya damhin mo, praktisin mo, at higit sa lahat, gawing natural na bahagi ng pagkatao mo. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang salita ang nakaka-attract, kundi yung energy na dala mo habang sinasabi mo ito.